Welcome sa ating mga balikbayan. Nawa napagpala kayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nais kong ayayahan kayo na basahin natin ang Psalms 86. Ito yung isang kabanata na pagmumulan natin ng mga aral tungkol sa panalangin. Mas maganda kung basahin nyo ito in advance kasi verse by verse natin gagawin para sa ating meditation every Wednesday. Psalm 66. Magsimula tayo sa verse 1. Ganito po ang pagkakasabi. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo sapagkat dukha ang at nangangailangan ako. Psalms 86, ulitin ko, verse 1. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo sapagkat dukha at nangangailangan ako. Ito po ay isang panalangin ng isang mapagpakumbabang puso. A prayer of a humble heart. Isang panalangin ng isang mapagkumbabang puso. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat malaya naming matutunghayan ang aming pong mga sarili sa aklat ng buhay. Walang iba kundi ang iyong salita, salamin ang aming kaluluwa. At turuan kami, Panginoon, na manalangin sa inyo. Nawa nga po makita namin, maabot namin ang isang pusong mapagpakumbaba sa panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, hanggat hindi kinikilala ng isang tunay na Kristiyano na bago siya maligtas, siya ay isang alipin at patay sa kasalanan. At hanggat hindi ito natanim sa puso ng isang tunay na Kristiyano, mananatili siyang mapagmalaki sa harapan ng Diyos. Now, Psalm 66 ay panalangin ni Haring David na nagpapahayag, 86. Psalms 86 ay panalangin ni Haring David na nagpapahayag ng kanyang lubos na pagtitiwala sa gitna ng kanyang kahinaan at kababang loob sa kanyang pangangailangan. Ang talatang ito, verse 1, ay nagpapakita ng isang uliran o modelo na pananalangin na may pagpapasakop at tiwala sa Diyos. So anong itinuturo nito sa atin pagdating sa panalangin? Mayroon pong tatlo. Una, manalangin tayong may kababaang loob. Yan ang unang tinuturo rito, manalangin tayong may kababaang loob. Ang sabi nga sa verse 1a, ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon. Now, kababaang loob ay hindi likas sa atin. Ito'y bunga ng biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat mananampalataya. Pinagkalooban siya ng kababaang loob nang siya'y ipanganak na muli. Na alam natin si Haring David, maliit pa lamang siya, isa siyang mananampalataya at lingkod ng Panginoon. Ngunit hindi ibig sabihin perpekto siya at siya nagkasala. At alam natin ang kanyang kasalanan is adultery and murder. At simula noon, nung siya po ay binago ng Panginoon, tinawag siyang the man who seek after God's own heart. Nagbago na siya. May bagong puso na siya. So ang kababang loob sa atin ay hindi likas sa atin sapagkat katutubo tayong makasalanan, patay sa kasalanan at mayayamang at mga self-centered. At ito ay kaloob lamang ng Panginoon sa atin sa ating kapanganakang muli. So ang panalangin ng isang totoong Kristiyanong nananalangin, hindi ito nag-uutos o nagdidikta sa Diyos. Men,
ang totoong Kristiyano may kababaang loob at hindi nagdidikta sa Diyos, kundi may pagsusumamo. Mayroong pagsusumamo. Ito'y panalangin na nagmumula sa pusong binago, kinikilala ang Diyos. Nang Diyos ay makapangyarihan, mahabagin, at hindi rin siya dinidiktahan. So ang tinuturo sa atin dito, unang-una, manalangin tayong may kababaang loob. Ikalawa, manalangin tayong may pagtitiwala. May pagtitiwala. Hindi sa ating husay ng pananalita, hindi sa lakas ng ating boses, kundi sa tiwala. Ang sabi sa ating teksto, ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo. Ako'y sagutin mo. Ito'y panalangin na may pagtitiwala sa Panginoon. Tiwala ni David sa Diyos, gayon na lamang. Tiwala siya na ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa panalangin ng kanyang anak. Siguro naman sa atin, kapag tayo may hinihingi sa ating Ama, hindi natin siya sinisigawan. At hindi natin siya tinuturuan kung ano dapat niyang gawin sa hinihiling natin. Kundi tayo'y may pagsusumamo. So hindi natin kailangan sigawan ang Panginoon. Dahil ang panalangin, ibig sabihin, panalangin pagsusumamo na may kababaang loob. Ito'y ating pakikipag-ugnay sa ating Diyos. Ang panalangin ay pakikipag-ugnay ng anak sa kanyang ama, na kanyang ginagalang, na kanyang minamahal, ama na buhay at tumutugon. Kaya sa ating panalangin, mayroon tayong pagtitiwala. Hindi lamang tayo po ay magkaroon ng kababaang loob, kundi magkaroon ng pagtitiwala sa Kanya. At ikatlo, sa ating panalangin, manalangin tayong may pangangailangan. Laging may pangangailangan. So kung mayroon tayong pangangailangan, hindi tayo nagtuturo sa Diyos, hindi tayo nagdidikta sa Diyos, hindi tayo sumisigaw sa Diyos, kundi nagsusumamo tayo dahil mayroon tayong pangangailangan. Muli, basahin natin ang verse 1. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo sapagkat dukha at nangangailangan ako. Now, tignan natin si David sa kanyang kalagayan. Siya isang hari. Siya isang makapangyarihan. Nasa kanya lahat ng kayamanan, nasa kanya lahat ng kanyang gustong gawin. Subalit kinikilala niya ang kanyang sarili na siya ay nangangailangan. Nangangailangan saan? Material? Hindi siguro. Kapangyarihan? Hindi siguro. Pero pagdating sa spiritual, sa kaluluwa, sa kanyang physical, ay nangangailangan. Sapagkat, ang sabi niya, ako'y dukha. Dukha. Na alam naman natin sa Beatitude, blessed are the poor in the spirit. Yun yung tinutukoy, dukha sa espiritu. Kapag dukha tayo sa espiritu, sa ating kaluluwa, alam natin, tayo nagsusumamo sa Diyos, hindi tayo nagpapakita ng husay ng pananalita para tayo paniwalaan ng Diyos, kundi mula sa ating pangangailangan. Ito ay kinikilalin David kahit na siya ay makapangyarihan, hari, siya isang taong walang may pagmamalaki tulad natin. Ano ba may pagmamalaki natin? Sino ba tayo bago tayo iligtas ni Kristo? Bago tayo tawagin ng Diyos? Tayo'y mga patay at alipin sa kasalanan, rebelde sa Diyos. Ngayon, binigyan tayo ng bagong puso, kailangan nating gamitin yung bagong puso na hindi mapagmalaki, umaamin ng kahinaan, umaamin ng nangangailangan. Ito yung panalangin na pagkilala sa ating sarili. At ang pagkilala natin sa ating sarili sa harapan ng Diyos, ito yung nagdadala sa atin sa mas malalim na pagtitiwala sa Kanya, na mayroon tayong mas mababang puso. Kaya, sa ating pananalangin, number 1, sikaping lumapit sa Diyos bilang mga tinubos ng may kababaang loob.
Hindi dahil sa ating pinag-aralan, hindi sa ating kalakasan, kundi tayo po ay tinubos ng may kababaang loob at kinikilala ang ating pangangailangan sa Kanya. Yun ang kailangan natin sa panalangin. Sa ating personal na panalangin, family prayer, corporate prayer sa iglesia, lahat tayo dapat kilalanin ng ating kahinaan na tayo tinubos lamang ng Diyos. At hindi lang yon na sikaping lumapit sa Diyos bilang mga tinubos, kundi huwag tayong mag-atubiling manalangin. Ako'y nalulungkot sa mga kalalakihan na ayaw manalangin, nag-aatubili. Bakit? Saan ba nakasentro ang iyong panalangin? Sa pandinig ng tao o sa pandinig sa Diyos? Bakit ka nahihiya? Bakit wala kang lakas na loob na manalangin? Mayroon ka bang bagong puso? Kaya ikalawa, huwag tayong mag-atubiling manalangin sapagkat ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa Kanyang anak. Kung tayo'y anak, Kanyang tinubos, may bagong puso, may kapagkumabaan, wala tayong dapat pag-aatubili sa panalangin. Lumalapit tayo sa ating mapagmahal na Ama. At ikatlo, sa bawat panalangin, ipahayag natin ang ating pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang awa at kapangyarihan. So anong dapat nating matutunan dito? Una, ang panalangin ay isang pagpapahayag ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Pagpapahayag ng kababaang loob at tiwala. O Panginoon, sagutin mo ako sapagkat ako'y Aba. Then ikalawa, ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng Kanyang anak. Walang ama na hindi nakikinig sa Kanyang anak. Dahil lalo't higit ang Diyos. So dapat nating matutunan na ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng Kanyang mga anak, lalo na sa mga nagpapakababa. Nagpapakababa. At ikatlo, ang pagkilala sa ating kahinaan ay nagdadala sa atin sa mas malapit na relasyon sa ating Diyos. So ito po ang isang panalangin na isang mapagpakumbabang puso. Tayo manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong salita ay liwanag na nagbibigay sa amin ng unawa upang magpakumbaba at magsumamo sa inyo. Hindi kami nagdidikta kung anong gusto namin, kundi ayon sa iyong kalooban, sagutin mo kami sa aming panalangin. Ang lahat ng